Ating simula ng umaga ng mga balitang dapat nating malaman sa 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. 30 minutong pag-uulat ng mga impormasyon at mga pangyayari sa loob at labas ng bansa. 774 Balita Ngayon. Kasama ang buong pwersa ng 774 News Team. 774 Balita Ngayon. Sa himpilang pinagkakatiwalaan sa balita at serbisyo publiko. DWWW 774, your ultimate news and music radio. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Martes, January 20, 2026. Narito na ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. At sa ating pong headlines, impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. inihain sa Kamara. Isa pang impeachment complaint laban sa Pangulo, planong ihain ng Makabayan Block. Malacanang ginagalang ang impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Dating DPWH Secretary Manuel Bonoan iginiit na galing sa yumaong si dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral ang isinumiteng listahan ng flood control projects na umano'y may maling grid coordinates. Dalawang babaeng testigo sa pagbili umano ni dating House Speaker Martin Romualdez ng house and lot sa isang sikat na subdivision sa Makati City, tinukoy si Curly Discaya na kontraktor ng ibinentang property. Dating Senador Bong Revilla sumuko sa mga otoridad kasunod ng inilabas na warrant of arrest ng Sandigan Bayan sa kasong malversation kaugnay ng Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. Mga dating opisyal ng DPWH Bulacan na sina Bryce Hernandez at JP Mendoza na inisyuhan din ng warrant of arrest hawak na ng NBI. Malakihang taas presyo sa mga produktong petrolyo kasado na ngayong araw. Metro News, mahigit 100 bahay tinupok ng sunog sa Mandaluyong City. Sa ating Science and Technology News, smart glasses na kayang magbigay ng real-time subtitles para sa mga may problema sa pandinig, nilikha ng isang tech company. Sa atin naman po Lifestyle News, University of the Philippines Open University nag-aalok ng libreng online courses. Para sa ating music trivia, ngayong petsa, naluklok sa Rock and Roll Hall of Fame ang English iconic rock band na ito na nagpasikat ng mga awiting Come Together at A Hard Day's Night. Sino sila? Alamin. Balitang kakaiba, pinakamatandang puno sa buong mundo, matatagpuan sa Greece. Ang ating po oras, 6:36 ng umaga, kami po ang iyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At ako po, si Kenny Gacosta. Narito naman ang detalye ng mga balita. 774 Balita Ngayon. Natanggap na ni House Secretary General Sheloy Garafil ang verified impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang impeachment complaint ay inihain ng pribadong individual na si Attorney Andre De Jesus at inendorso ni Pusong Pinoy Party List Congressman Journey Jet Nisay. Batayan ang impeachment complaint ay graft and corruption, culpable violation of the Constitution at betrayal of public trust. Tinukay sa reklamong umunay pagpapadukot ni Pangulong Marcos kay dating Pangulo Rodrigo Duterte at pagdala sa kanya sa International Criminal Court o ICC. Binanggit din ang paggamit umano ni Pangulong Marcos ng iligal na droga na nakakaapekto umano sa pamumuno nito sa bansa. Nakasaad din sa reklamo ang hindi nito pag-veto sa unprogrammed appropriations sa ilalim ng national budget noong 2023, 2024, 2025 at 2026 at nakinabang din umano ang Pangulo sa mga kickback mula sa flood control projects. Samantala, maghahain din ng hiwalay na impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos ang Makabayan Block. Ayon sa Makabayan Block, maaaring basihan na reklamong impeachment kay Pangulong Marcos ang sistematikong pandarambong sa pambansang budget, gayon din ang lumulobong unprogrammed funds na ginamit sa maanumalyang flood control projects. 774 Balita Ngayon.
Ginagalang ng Malacanang ang inihaing impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Kamara. Ayon sa Presidential Communications Office o PCO, ang paghahain ng impeachment complaint ay bahagi ng demokratikong proseso na itinatakda ng konstitusyon. Tiwala naman ng palasyo na gagampanan ng Kongreso ang tungkulin nito bilang co-equal branch ng gobyerno ng tapat, maintegridad at alinsunod sa rule of law. Tiniyak din ng palasyo na habang dumaraan sa proseso ang reklamo, magpapatuloy ang Pangulo sa pamamahala upang matiyak na hindi maaantala ang serbisyo publiko at mananatiling nakatuon ang trabaho ng gobyerno sa pagpapabuti ng buhay ng mga Pilipino. Samantala, tanggap tayo ng balita mula sa labas ng ating himpilan. 300 palay processing centers sa bansa itatayo ng pamahalaan para sa dagdag kita ng mga magsasaka at food security. Narito ang report ni Chanel Salazar. Isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagtatayo ng 300 karagdagang palay processing centers sa buong bansa ngayong taon upang mapalakas ang post-harvest facilities, mabawasan ang pagkalugi ng mga magsasaka at tiyakin ang sapat na supply ng bigas sa bansa. Ito ay kasunod ng pag-iinspeksyon ng Pangulo sa bagong rice processing system sa Hamtig, Antique. Ayon sa Pangulo, nakapagtayo ng administrasyon ng 152 na palay processing facilities at inaasahang madadagdagan pa ang bilang nito sa mga susunod na buwan. Layo ng mga bagong pasilidad na matigil ang hindi ligtas na pagpapatuyo ng palay sa mga kalsada at maprotektahan ng mga ani ng mga magsasaka mula sa pinsala at pagkalugi. Para naman mas maging maganda ang hanap buhay ng ating mga farmer na kailangan natin talagang alagaan at sila ang nagpapakain sa ating lahat. Kaya kailangan ng ganitong mga klaseng facilities. Kaya ito po ay hindi lamang isa ito. Nagtatayo tayo ng altogether, nakapagtayo na tayo ng 152 nito sa buong Pilipinas. Kasabay nito, patuloy ding minomodernisa ng gobyerno ang sektor ng agrikultura sa pamamagitan ng pagbibigay ng makinarya, farm inputs at crop insurance upang matulungan ng mga magsasaka sa harap ng kalamidad at iba pang hamon sa produksyon. Para naman sa sektor ng pangisdaan, magbibigay ang Department of Agriculture ng mga bangkang demotor at iba pang kagamitang pangkabuhayan upang mapataas ang kita ng mga mangingisda. Bukod sa inspeksyon sa RPS, pinangunahan din ng Pangulo ang pamamahagi ng bilyon-bilyong pisong halaga ng tulong at suporta sa mga magsasaka at mangingisda sa lalawigan ng Antique. Ako si Chanel Salazar ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat sa iyong report, Chanel Salazar. 774 Balita Ngayon. Samantala, iginiit ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan na dumipende lamang siya sa mga impormasyon hinggil sa flood control projects na isinumite ng kanyang mga staff, lalong-lalo na ng opisina ng yumaong si dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. Tugon ito ni Bonoan sa issue ng umano'y maling grid coordinates na isinumite at nakalista sa sumbong sa Pangulo website. Ayon pa kay Bonoan, ang mga isinumiteng datos ay mula sa consolidated data ni Cabral, kabilang na ang datos ukol sa multi-year planning and scheduling o MIP system. Of course, I relied on the data that was generated by our people in the department, especially the office of the late Undersecretary Cathy Cabral, especially the initial, the submitted data are actually from the consolidated data by the late Undersecretary Cabral. So, nandun po yung mga MIPS data. Inihayag pa ni Bonoan na agad nagsumite ang DPWH sa Office of the President noong August 2025 ng listahan ng nasa 9,000 completed flood control projects mula July 2022 hanggang May 2025 bilang tugon sa utos si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ika-4 na SONA. Sinabi pa ni Bonoan na palaisipan din sa kanya kung saan nagmula ang umano'y 421 na ghost projects. Samantala, Congressman Leandro Libiste nilabas sa Blue Ribbon Committee ang 720 billion pesos na mga allocables at mga tinawag niyang major tags sa 2025 budget. Conde Batak sa detalye.
Inilabas ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee ang higit 720 billion pesos na halaga ng allocables at ang tinagurian niyang major tags sa 2025 national budget. Batay ito sa nakuha niyang Cabral files nang yumaong si dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. Sinabi ni Leviste na 721.8 billion pesos ang kabuuang halaga ng tinawag niyang major tags na parang mga codes. Ilan sa mga codes sa mga tags ay ang sumusunod: allocables na 401.3 billion pesos, BINI 10 na 6 billion pesos, SENTI 2025 na 100 billion pesos, F1 na 10 billion pesos, non-allocable na 61.5 billion pesos, BIP on top na 33.4 billion pesos, senators na 20.5 billion pesos, SMB others na 25.6 billion at iba pa. Sinabi ni Leviste sa pagdinig na gusto sana niyang talakayin ang mga tags na ito para maipaliwanag ng DPWH pero walang nag-usisa ukol dito. May mga codings na hindi ko maintindihan. Kaya ako lumapit kay Secretary Bonoan and I ask him Lanawan. At tinanong ko, sino ba si BINI 10, si F1 at si SENTI 2025? At sabi niya si Yusuf Cabral lang ang makakaalam doon. Pero meron din pong mga encoders naman na nakasulat dito na sa tingin ko maganda kung sa susunod na oportunidad ipatawag din yung mga encoders para ipaliwanag nila sino ba si BINI 10, si F1 at si SENTI 2025. Iginit naman ni Leviste na hindi niya pinwersang kunin ang Cabral files at bukod sa kanya ay mayroon din ito si Senator Ping Lacson at ang isang news agency. Conde Batak ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Conde Bata. 774 Balita Ngayon. Samantala, humarap sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kahapon ang dalawang babaeng testigo na nagdiin sa kontraktor na si Curly Discaya hinggil sa kaugnayan nito kay dating House Speaker Martin Romualdez sa pagbili ng property sa isang sikat na subdivision sa Makati City. Ang dalawang babae na itinago sa mga alias na Maria at Joy ay nagpakilalang mga staff ni Rico Ocampo na dating tenant ng isa sa mga bahay at lote sa South Forbes Park na nabili umano ni Romualdez noong April 2023. Ayon sa testigo, ipinakilala sa kanila ng broker na si TJ Conti noong February 1, 2024 si Curly Discaya bilang kontraktor ng nabiling property. Nakatanggap umano sila ng email na kailangang January 31, 2024 ay nakaalis na sila sa property dahil nabili na ito, pero humingi sila ng extension na hanggang February 3, 2024. Inihayag din ng dalawa na mismong si Discaya ang nagsabi na si Romualdez ang nakabili ng bahay at lupa. Sa pagdinig, nilapitan at itinuro ng dalawa si Discaya bilang pagkumpirma na ito nga ang kanilang nakausap. Iginiit naman ni Discaya na hindi niya kilala ang dalawang babae. Humiling din ito na kung maari ay alisin ng dalawa ang kanilang suot na face mask, bagay na hindi pinahintulutan ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Ping Lacson. Pareho kayo na ina-identify nyo na siya mismo yung kaharap ninyo na sinasabing ang may-ari ng bahay si Speaker Romualdez at kailangang umalis na kayo? Kindly answer, use the microphone. Tama po, sir. So maski ngayon, sa susunod na panahon, sa ibang pagkakataon, ganyan pa rin ang inyong magiging statement. Correct, Your Honor. O ngayon, Curly, it's your turn. Your Honor, okay lang po ba tanggalin nila yung face mask nila? Kasi sa totoo lang po, talagang hindi ko sila naaalala kahit sa panaginip ko na naginip ako ng It's not for you bangungot. to identify them, it's for them to identify you. Yan po ang bahagi ng pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee ukol sa maanumalyang flood control project. Samantala, para sa kaugnay na balita, kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez itinanggi ang paratang ng mga testigong humarap sa hearing ng Senate Blue Ribbon Committee. Grace Mariano sa report. Mariing itinanggi ni Attorney Ade Fajardo ang mga aligasyong inilahad sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee ng mga testigong sina Joy at Maria laban kay dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Sa hearing ng Senado ay sinabi ni Joy at Maria na humarap sa kanila noon ang contractor na si Curly Discaya at sinabing si Romualdez ang bumili ng isang bahay sa South Forbes Park. Sina Joy at Maria ay nagtatrabaho noon sa isang Rico Ocampo na dating tenant sa nabanggit na bahay na anilay binili ni Romualdez noong April 2023.
Git ni Fajardo, imposible ang kwento ni na Joy at Maria dahil base sa sinumpaang pahayag ni Diskaya ay hindi pa siya nakapasok sa naturang bahay sa South Forbes Park kaya malabong nakausap niya at nagbigay pa siya ng instructions sa naturang mga testigo o sa sinuman. Di ni Fajardo ang paratang ni na Joy at Maria ay gawa-gawa lamang, hindi suportado ng anumang dokumento at ebidensya. Katwiran pa ni Attorney Fajardo, ang pangalang Martin Romualdez ay wala sa mga deed, contract o payment record na konektado sa nabanggit na property. The allegations aired in the Senate are logically and physically impossible. Curly Diskaya testified under oath that he has never entered South Forbes Park, making it impossible for him to have approached anyone there or issued any instruction. The claims come solely from the staff of an evicted tenant, unsupported by any document, while Martin Romualdez's name appears in no deed, contract, or payment record related to the property. There is no evidence, only hearsay and possibly perjured statements, and therefore nothing to answer. Yan po ang pahayag ni Attorney Ade Fajardo, abogado at tagapagsalita ni dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Ito si Grace Mariano para sa DW, WW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat sa iyong balita, Grace Mariano. 774 Balita Ngayon. Nagtungo sa Camp Crame kagabi si dating Senador Bong Revilla upang sumuko sa mga otoridad. Ito ay makaraang maglabas ng warrant of arrest ng Sandigan Bayan 3rd Division laban kay Revilla at sa 6 na dating opisyal ng DPWH Bulacan sa kasong malversation of public funds kaugnay ng umano'y Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. Ikinalungkot ni Revilla ang anyay kawalan ng due process, ngunit nanindigan siyang wala siyang kasalanan. Bukod kay Revilla, kasama rin sa inisyuhan ng arrest warrant ang mga dating opisyal ng DPWH Bulacan na sina Bryce Hernandez, RJ Dumasig, JP Mendoza, Emelita Huwat, Juanito Mendoza at Cristina Pineda. Kasabay nito, naglabas din ng Sandigan Bayan ng whole departure order laban sa mga akusado. Samantala, inaresto na kagabi ng National Bureau of Investigation o NBI sina Bryce Hernandez at JP Mendoza. Samantala, puganteng si Atong Ang hindi pa nagsusurrender ng baril sa PNP sa kabila ng pagbawi ng kanyang firearms license. Detalye po ay hatid ni Angel Garcia. Hindi pa nakakapagsuko ng kanyang mga armas sa Philippine National Police sa negosyanteng pugante na si Charlie Atong Ang, gayon din ang 4 pa nitong kapwa akusado sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Ayon kay PNP Firearms and Explosives Office Chief Police Brigadier General Jose Manala Jr., kamakalawa ay binawi na ang license to own and possess firearms ni Ang at iba pa. Sinabi pa ni Manala na naipadala na rin ang mga abiso sa kanilang abogado, kaanak at caretaker upang ipaalam ang obligasyong isuko ang mga armas sa pulisya. Ani Manalad, sa kasalukuyan ay walang itinakdang palugit ang FEO para sa voluntaryong pagsuko ng mga baril ng mga akusado. Gayunpaman, maaaring maghain ang aplikasyon para sa search warrant ang mga lokal na unit ng pulisya sa kasakali na hindi pa rin isuko ng mga ito ang kanilang mga armas ay tinuturing ng paso at iligal. Nabatid na may kabuang 6 ng mga armas na nakarehistro sa pangalan ni Ang, kabilang ng 3 pistol, 2 rifle at 1 revolver. Sa datos pa ng FEO, Type 5 ang LTAP na hawak noon ni Ang na nangangahulugang pinapahintulutan siya na magmay-ari ng hanggang 15 armas o higit pa. Angel Garcia ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Angel Garcia. 774 Balita Ngayon. Samantala, sa iba pang balita, epektibo na ngayong araw ang big time na pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo. Sa abiso ng mga kumpanya ng langis, nakasaad na tumaas ng piso ang presyo ng kada litro ng gasolina, habang 2 piso naman ang umento sa presyo ng kada litro ng diesel. May taas presyo rin na 1 peso and 50 centavos sa kada litro ng kerosene. Ayon sa Department of Energy, ang big time oil price hike ay bunsod ng pangangambahang lalo na paglala ng tensyon sa Iran na makakaapekto sa supply ng krudo.
Samantala, training center para sa mga OFW ipinasara ng Department of Migrant Workers. Narito ang buong ulat ni Gina Mape. Isinara ng Department of Migrant Workers ang isang training center sa Ermita, Maynila dahil sa illegal recruitment. Ang Buenas Hotel Services Company sa Room 8, second floor ng Midland Plaza Hotel, Adriatico Street, Ermita, Maynila ang kauna-unahang illegal recruitment center na sinalakay at ipinasara ng DMW ngayong taon. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak, modus ng training center na mag-alok ng murang pagsasanay o training na nagkakahalaga ng 4,000 piso. Nabatid na pinamamahalaan ang training center nina Eduardo at Emma Orog na nangongolekta ng 4,500 pesos na training fee at 2,000 pesos naman processing fee. Saka sila i-refer sa Alju Manpower Services na naniningil ng mula 80,000 pesos hanggang 250,000 pesos para sa mga pangakong trabaho sa ibang bansa. Gayunman, matapos na makolekta sa mga biktima ang naturang halaga, ay hindi nabibigyan ng trabaho o hindi nadideploy sa ibang bansa ang mga aplikante. Ang naturang training center ay inireklamo ng 2 sa 1,000 biktima at dito nasaksihan ng DMW ang illegal recruitment activities matapos alokin din ng training at trabaho ang isang kawani ng ahensya na nagpanggap na aplikante. Ako si Gina Mape ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Gina Mape. 774 Balita Ngayon. Ang ating po oras, 6 na minuto. Bago mag-alas 7 ng umaga, kami pa rin po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. Ako po si Kenny Gacosta. 774 Balita Ngayon. Metro News. Metro News. Sa ating Metro News, sa abot sa mahigit 400 pamilya ang nawala ng tirahan sa sunog na sumiklab sa Barangay Addition Hills, Mandaluyong City. Ayon sa Bureau of Fire Protection, umabot sa ikatlong alarmang sunog na naapula makalipas ang 3 oras. Nasa 150 na bahay ang naapektuhan ng sunog. 5 individual naman ang nasaktan sa insidente. Patuloy na inimbestigahan ang posibleng pinagmulan ng apoy. Foreign exchange rates. Foreign exchange rates. Narito na ang update sa ating foreign exchange rates. Ang palitan ng piso kontra dolyar ay nasa 59 pesos and 37 centavos. Nasa 68 pesos and 80 centavos naman ang palitan ng piso kontra euro. Habang ang British pound ay nasa 79 pesos and 32 centavos. Ang palitan naman ng piso kontra Saudi Riyal ay nasa 15 pesos and 84 centavos. Habang ang Japanese yen ay nasa 38 centavos. Lotto results. Lotto results. Update naman po tayo sa resulta ng Lotto. Iatid po sa atin ni John Bakiran. John, Narito na ang mga lumabas na winning combination sa Grand Lotto 655 na binola kagabi January 19, 28, 9, 41, 22, 48 at 7. May papremyo naman ito na 29,700,000 pesos. Habang ang bola naman sa Mega Lotto 645 ay ang 3, 15, 41, 10, 43 at 17. May papremyo naman ito na 28,466,081 pesos and 20 centavos. Wala namang nakapag-uwi ng naturang mga papremyo. Ako po si John Bakira na nagsasabing huwag lang umasa sa bola, tumaya sa buhay para maka-jackpot ka ng tagumpay. Maraming salamat, John Bakiran. Science and Technology. Science and Technology. Para naman sa ating Science and Technology News, smart glasses na kayang magbigay ng real-time subtitles para sa mga may problema sa pandinig na likha ng isang tech company. Detalye ihatid ni Rosemay Miranda. Nakadevelop ang isang technology company na nakabase sa United Kingdom ng smart glasses na idinisenyo para tulungan ang komunidad na may problema sa pandinig sa pamamagitan ng pagpapakita ng mga live na subtitle ng mga pag-uusap na direkta sa mga lens nito.
Ang device na tinatawag na X-ray glass ay gumagamit ng artificial intelligence at augmented reality upang makapture ang live audio mula sa paligid, may transcribe ito sa text ng real-time at ipakita ang mga subtitles sa salamin ng user. Sinabi ni X-ray glass founder Jack Bloomfield na nagbibigay daan ang naturang teknolohiya sa mga user na makita agad ang mga salitang binibigkas ng kanilang kausap. Ibinahagi pa ni Bloomfield na ang ideya ay inspirasyon mula sa kanyang lolo na hirap makarinig kahit na may gamit itong hearing aids. Bilang karagdagan naman sa pag-asiste sa mga may hearing loss, tumutulong din ang X-ray glass na tugunan ang mga language barrier sa pamamagitan ng otomatikong pagkilala sa wika at real-time na pagsasalin sa mahigit 300 lengguwahe. Manatiling may kaalaman sa agham at teknolohiya sa gitna ng pagiging moderno ng ating mundo. Ako si Rosemary Miranda, ng DWWW 774, Ultimate Music Radio. Maraming salamat sa iyong Science and Technology News, Rosemary Miranda. Lifestyle News. Lifestyle News. Sa atin naman pong lifestyle news, University of the Philippines o UP Open University nag-aalok ng libreng online courses. Itali po ihatid ni Mika Fajardo. Mika. Inilabas na ng University of the Philippines Open University o UPOU ang libreng 28 self-paced courses na bahagi ng kanilang January to June 2026 Massive Open Online Course o MOOC calendar. Ayon sa UPOU, may 4 na bagong karagdagang kurso kabilang mga paksa tungkol sa child behavior management, data annotation para sa mga BPO professionals, climate information services at child behavior support at home. Ang mga kurso ay bukas para sa sino mang gustong matuto ng libre na may 16 RE certificates na makukuha pagkatapos makumpleto ang isang kurso. Maaari magparehistro ang mga interesadong mag-aaral sa platform ng UPOU model at mag-self-enroll sa mga kurso sa sandaling magbukas ng registration na karaniwang 2 linggo bago magsimula ang kurso. Samantala, ipinaalala naman ng UPOU na ang mga schedule ng MOOC ay maaaring mabago nang walang paunang abiso. Ako po si Miko Fajardo ng DWWW 774, your Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Mika Fajardo. Music Trivia. Music Trivia. At para naman sa ating music trivia, ngayong petsa na ito, January 20 taong 1988, naluklok sa Rock and Roll Hall of Fame ang English iconic rock band na The Beatles. Ang seremonya para sa event ay isinagawa sa Waldorf Astoria Hotel Mick Jagger sa New York City na ikatlong Rock and Roll Hall of Fame awarding ceremony. Dumalo sa seremonya ang mga miyembro ng Beatles na sina George Harrison at Ringo Starr. Gayon din ang naulilang asawa ni John Lennon na si Yoko Ono at mga anak nila na sina Julian at Sean Lennon. Hindi naman dumalo ang isa pang miyembro ng banda na si Paul McCartney. Kahayag o kahanay na ng The Beatles na naluklok sa araw na iyon sa Rock and Roll Hall of Fame ang iba pang mga artist na sina Bob Dylan, The Supremes, The Beach Boys at ang The Drifters. Sa nasabing event, nagkaroon ng informal jam session ang naturang mga artist kung saan inawit nila ang I Saw Her Standing There, All Along the Watchtower, Twist and Shout, Stand By Me, Stop in the Name of Love, at ang I Can't Get No Satisfaction. Samantala, ilan naman sa mga awiting pinasikat ng The Beatles ay ang Come Together, A Hard Day's Night, We Can Work It Out, Help, I Want to Hold Your Hand, at ang Can't Buy Me Love. Balitang kakaiba. Sa atin naman pong balitang kakaiba, pinakamatandang puno sa buong mundo matatagpuan sa Greece. Alamin po natin ang detalye ng balitang kakaiba kay Doc Justin. Good morning, Doc Justin. Yes, good morning mga kanyosek. Narito na ating balitang kakaiba ngayong araw na ito. Itinuturing na pinakamatandang puno sa buong mundo ang isang olive tree na matatagpuan sa Crete, Greece. Ayon sa mga scientist, palaisipan sa kanila ang totoong edad ng puno dahil wala na itong hardwood o pinakagitna ng puno dahil nabulok na ito makaraan ang ilang siglo. Pero tinatayang nasa 3,000 taon na or 3,000 years na ang tanda ng puno. Sa kabila ng edad ng puno, nananatili itong matibay at namumunga pa rin ng olives taon-taon. Ang puno na ito na may circumference na 12.5 meters ay isa ng protected monument
na dinadayo ng 20,000 na mga turista kada taon. Ayan ha, dito naman tayo sa Usaping Puno, panahon na siguro para magtanim tayo ulit ng maraming puno sapagkat marami nang nakakalbong kagubatan. Akala natin simple lang yung pagkakalbo ng kagubatan. Diyan nagsisimula ang baha, erosion. Kaya talagang protektahan natin ang ating mga kagubatan, lalo na itong Sierra Madre na ilang beses na po tayong nililigtas ng mga malalakas na unos at bagyo. Huwag nating hayaan na masira ito at magsisi rin tayo sa bandang huli. Alright mga ka-news, ang ating balitang kakaibang ngayong araw na ito ko si Doc Justin. Just out na go. Thank you. Maraming salamat, Doc Justin, para sa ating balitang kakaiba. Bago tayo magtapos sa ating balitaan, bigay ko muna ang ating pag-uusapan sa opinion mo. Opinion ko ngayong araw po ng Tuesday, January 20, 2026, ang ating pong katanungan sa kasalukuyang sitwasyon. Susulong ba o hindi ang unang impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr.? Ano po sa tingin ninyo mga kanyusik, uusad ba o hindi ang unang inihaing impeachment complaint laban po kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr.? Ang ating pong text line para po sa inyong mga opinion, 0929-321-8738, at maaari din po kayong mag-comment sa ating Facebook Live at sa ating YouTube channel. Inyo pong narinig ang mga may init na balita ngayong araw po ng Martes, January 20, 2026. Kami po inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At ako naman po, si Kenny Gacosta. Napasa inyo ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon.